Welcome to K-Catalog. Level 2, Unit 14 ng textbook, page 154. Start tayo with 어휘, vocabulary. 사배, 구청이나 행정복지센터, 주민센터에서 무엇을 해요? So, sabi, ano daw yung mga ginagawa sa 구청? Ano po ba yung 구청? Ito po yung mga public offices per district. So, district office, and then, meron din daw silang 행정복지센터. So, ito naman po yung ating Administrative Welfare Center. And then, minsan, tinatawag din daw po siyang 주민센터. Okay, so 주민센터 means community center. Sa atin sa Pilipinas, pwede nating isipin na ito yung ating mga barangay center. Okay, so sabi, yung mga pwedeng gawin dyan, una, 출생신고를 하다. So, mag-report ng kapanganakan. So, to register or report of birth. And then, kapag lumipat ka ng bahay, syempre, magkakaroon ka ng panibagong address. So, kailangan mo ring i-report yon. Report change of address. 주소를 or 주소 변경 신고를 하다. And then, kapag nagpakasal ka, so, need mo rin i-report yon. Register or report of marriage. Yung 혼인 신고를 하다. Tapos yung huli, 증명서를 받다. So yung 증명서, ibig sabihin po niyan is certificate. So to receive a certificate, kung ano man po yung certification na kailangan mo. So lahat yan, pwede mo daw gawin sa district office, guchong, or kahit sa mga community center na lang na malapit sa tinitirhan mo. Now this one, ang sabi, 보건소에서 무엇을 해요? Ano daw po ang ginagawa sa 보건소? So ito po ay Public Health Center. So ano yung mga ginagawa natin dyan? Una, 건강검진을 받다. Okay, so to receive or to undergo a health check-up. Next, 예방주사를 맞다. So, 예방주사, ito po yung ating mga vaccine. Okay? So, to get, yung 예방주사를 맞다 na expression is to get or magpabakuna sa Tagalog, no? To get a vaccination. And then, 건강 진단서를 받다. 진단서, ito po yung ating certificate. Anong klaseng certificate? 건강. So, ibig sabihin, health or medical certificate. Yan. So, may example question and answer tayo dito. Sabi ng question, 구청에서 무엇을 해요? Ano ang ginagawa sa district office? So, yung mga na-discuss a while ago, no? Yung pag-report ng birth, report of marriage, yung pagkuha ng certificate, and pagpapalit ng address, magre-report ka nung panibagong address. So, yun yung answer niya. 주소 변경 신고를 해요. So, mag-report daw ng change of address. 여러분은 어떤 공공기관을 이용해봤어요? Ikaw daw, anong klaseng public institution na ang na-try mong gamitin? So, 공공, public, 기관, institution. And then, 거기에서 무엇을 했어요? Ano daw ang ginawa mo doon? Okay? So, ito yung mga example ng 공공기관 natin. We have 시청, City Hall, 구청, District Office, 면사무소, ito po yung Public Admin Office na maliliit lang, no? So, agency po siya na maliit and public admin po yung offer nilang service. 주민센터, Community Center, 보건소, Public Health Center, 경찰서, yung ating mga police station. So, ito yung example na sagot. 저는 보건소에 가서 건강검진을 받았어요. Sabi niya, nagpunta ako sa Public Health Center at nag-undergo ako ng health check-up. Okay? So, tayo din, gawa tayo. So, gamitin natin si 구청. 저는 구청에 가서, tapos kunwari, mag-report tayo ng marriage. So, 혼인 신고를 했어요.
Okay, so naka-past tense kasi yung question is 무엇을 했어요? Yan. Now, for the first grammar ng Level 2 Unit 14, we have 동사, that's verb, plus 어도 되다. So, tatlo po yan. Tingnan natin tong nasa baba. 아도 되다, 어도 되다, 해도 되다. So, pag nakita nyo yung tatlo na yan, a, o, he. So, yung rule po dyan, again, same lang po kapag tayo ay nag-a-apply ng grammar ng present form of the verb. So, pag nag-end yung last vowel mo sa a or o, then you add 아도 되다. Kapag hindi naman siya a or o, yung final vowel, then 어도 되다. Tapos, kapag nag-end sa hada, 해도 되다. Okay, so ano pong sabi dito? 어떤 행위나 상태를 허락하거나 허용함을 나타낼 때 사용해요. So, ginagamit mo daw yung grammar na yan kapag yung isang action ay permitted or allowed. So, yung ibig sabihin po ng horakhada or hoyonghada, permission or permitted. So, pwede natin isipin yung permission na word or allowed. Okay, tapos tingnan natin yung format ng mga sentence. So, pwedeng question, pwedeng statement. Pero most of the time, mas ginagamit siya kapag nagtatanong. Kasi nga, you are asking permission. Okay? So, pwede nating associate yung English word na can I plus verb. Okay? So, can I do this? So, sa Tagalog naman, pwede ba? Okay, tingnan natin example. 출생 신고를 남편이 해도 돼요? So, nagtatanong siya, no? Allowed po ba or pwede po ba na yung husband ko na lang ang mag-report ng birth? Anong sagot ng kausap? 네, 남편이 해도 돼요. Opo, okay lang po kahit yung husband ang mag-report. Next. 이 옷 입어봐도 돼요? So, ito pong damit na to, pwede po bang isukat? 네, 입어보세요. O sige po, isukat nyo po. 인터넷으로 주소 변경 신고를 해도 돼요? So, allowed ba or okay ba na sa internet ka na mag-report ng change of address? Next. 이 종이들을 버려도 돼요? So, ito pong mga papel na to ay pwede na bang itapon? Or okay lang bang itapon? So, 버리다. From the word 버리다 means to throw. Okay? So, again, no, pag nagtatanong ka ng permission or you're asking for permission, okay lang ba or pwede lang bang gawin yung bagay na yon? So, yung ating mga rules, again, sinabi ko na kanina. So, ito, batta, oda, nag-end yung final vowel nila sa a at saka sa o. So, naging badado, deda, wado, deda. Si ipta, mandilda. So, nag-end sa i vowel at saka u vowel. So, hindi siya a or o, kaya odo, deda yung dinikit. Ibodo, deda, mandirodo, deda. So, yung mga dweda dyan, so, pwedeng maging dweyo or demnida. Okay? So, depende po sa situation. Next. 말하다, 전화하다. Lahat silang dalawa ay nag-end sa hada. So, naging 해도 되다, 전화해도 되다. Tapos, may tip tayo dito. Anong sabi? 부정적인 대답을 할 때는 으면 안 된다 or 안 되다를 사용해요. Ulit, nabulol ako sa part na yun. 부정적인 대답을 할 때는 으면 안 되다를 사용해요. Anong sabi dyan? Di ba, sabi ko kanina, yung odo 되다 na grammar pwedeng patanong, pwedeng statement. Okay? So, kung halimbawa, ang sabi dito, yung sagot mo is positive, katulad dito, yes yung sagot niya. So, same lang na ado 되다, odo 되다, or 해도 되다 yung gamitin as ending. Pero, sabi, kung hindi naman positive yung sagot, so, 부정적인. So, negative siya. Kumbaga, no yung sagot mo. Okay? So, yung kadugtong niyan, pag sinabi mo si 해도 돼요, parang magko-contrast yung dalawa. No? Sabi mo, hindi, no. Tapos, biglang ginamit mo si ado 되다, odo 되다. Pang positive lang tong sagot. So, kailangan daw, kapag no yung sagot, 으면 안 되다 yung sagot. So, 으면 안 돼요. Okay, so 안 돼요 or 안 됩니다. Paano yun? Example, dito tinatanong, 이 종이들을 버려도 돼요?
hindi siya pwedeng itapon kasi importante siya. So, paano mo siya isasagot? Aniyo. Tapos, yung borida, yun yung verb natin. So, magiging bori, tapos myon. Dahil wala siyang batchim, no? Si borida, walang batchim. Bori myon, tapos andeyo. So, ibig sabihin, hindi po, bawal po siya or hindi po siya pwedeng itapon. Okay, so halimbawa naman dito, tinanong niya, pwede po bang isukat tong damit? Ibobado deyo. Bawal siya isukat kasi kulay white. Sabi, aniyo, pwede mo sabihin aniyo. Ibumyon, so from the word ipta, so magiging, dahil may batchim, ibumyon andeyo. Ay, hindi po siya pwedeng isukat. Tapos, dugtungan mo lang ng jesong hamnida or jesong heyo. Okay, so next. Now, let's apply yung ating grammar na ado, odo, hedo, dweda. Sabi dito, 그림을 보고 이야기해보세요. So, yung ating example na verb, since sa verb natin siya dinudugtong, is 들어오다. So, to come in. Okay, pumasok sa loob. Yan yung ating 동사. And then, yung ating example question, sabi niya, 안에 들어가도 돼요? An, ibig sabihin po niyan is inside, sa loob. Ane. 들어가, to go in. Okay, 들어가다, to go inside. Tapos, dun sa sagot, 네, 들어와도 돼요. So, nakita niyo yung difference, no? 들어가다, tsaka 들어오다. So, yung question niya, pwede po ba akong pumasok sa loob? So, ito yung character natin. Since siya yung papasok sa loob, ang ginamit niya is 들어가다. So, in-apply yung grammar na ado, deyo. Or ado, deda. Since yung final vowel is a. Tapos, yung sagot, 네, 들어와도 돼요. So, kunyari, ito yung kausap niya, nasa loob na siya. Ang sabi niya, opo, pwede pong pumasok sa loob. Okay, so 네, 들어와, to come inside. 들어와도 돼요. Pwede pong pumasok sa loob. Yan. So, ito ulit yung grammar natin na ado deda or ado 돼요 since yung duro oda nag-end sa o na vowel. Okay, so try nating sagutin yung number 1, 2, and 3. Question, 옷을 입어보다. So, yung boda magiging 봐도 돼요. 봐도, tapos 돼요. And then, naka-question na siya, no? So, pwede po bang isukat itong damit? So, yung sagot natin, gawin natin dalawa, no? Isang positive at saka isang negative. So, kapag yes, ne, pwede siyang isukat, ne, 입어봐도 돼요. So, 입어봐도 돼요. Pero kung hindi naman pwede, negative yung sagot natin, 아니요. Ano yung sabi kanina? Kapag negative yung sagot, dapat verb plus myon, umyon, 안 돼요. So, dahil yung verb natin is ipta and bawal siyang isukat, 입으면 or 입어보면 or kahit 입으면 pwede na po. 입으면 안 돼요. Okay? Next, number 2. Question. 여기에서 사진을 찍다. magiging 찍어도 돼요. Pwede po bang mag-take ng picture dito? So, kapag positive yung sagot, pwede, 네. 사진을 찍어도 돼요. So, same lang, no? 사진을 찍어도 돼요. Tapos, kapag hindi naman pwede, 아니요. Ayusin natin sulat. 아니요. So, 사진을 찍으면 안 돼요. Now, for number 3. So, yung question, dito natin ilagay sa taas. So, ano yung sabi? 주말에 건강검진을 받으러 가다. So, yung magiging question, yung gada magiging 가도 돼요. Okay? So, yan na po yung question. 주말에 건강검진을 받으러 가도 돼요. Tapos, kung tayo yung sasagot, so,
Kung ang sagot natin is pwede, positive, ne. So, take note. Yung nagtatanong, dahil siya yung pupunta, ang ginamit niya is gado deo. Pero kung tayo yung nasa receiving part, kung tayo yung tinawagan, so siya yung tumawag sa atin ang pupunta dun sa lugar kung nasaan tayo. Kung tayo yung nagwo-work dun sa tinawagan niya. So, dapat ang sagot natin is, instead na gado deo, wado deo. So, yung sagot natin, ne. Chumare. Tapos, kahit hindi na po natin isama tong gonggang komjin을 받으러. So, kahit wala na po yan. Kasi understood na natin yon kung bakit siya pupunta doon. So, ne, jumare. Tapos, yung oda, magiging wado deyo. Ayan. Tapos, kapag hindi naman po pwede, aniyo, jumare, oda ulit. So, magiging 오면 안 돼요. Ayan. Okay. Now, dito sa baba, number 2. 여러분은 이럴 때 어떻게 말해요? So, kapag 이럴 때, kapag ganito daw yung situation na binigay, no? Paano daw ang sasabihin mo? 친구에게 이야기해보세요. So, kung meron kang kasama, try nyong mag Q&A, no? Gamit itong mga situation na to. So, yung first situation, 수업이 있는데 펜을 안 가지고 왔어요. Anong sabi? May klase ka, pero, so, may klase ka, kaya lang, hindi mo daw nadala yung iyong pen or ball pen. So, take note, no? I-apply pa rin natin yung ado, odo, hedo, deda na grammar. So, anong sasabihin mo kapag ganyan? Diba? Pag wala kang pen, kailangan sa klase. Pwede mong itanong dun sa kasama mo na, "Uy, pwede bang pahiram mo ako ng ball pen?" Okay, pahiram ako ng ball pen kung may extra, no? So, paano yon? Kunwari, gusto mong sabihin, "May I borrow your pen?" or "Can I borrow your pen?" By the way, nakalimutan kong i-mention kanina, no? So, can I plus verb, or pwede din si may I. Ayan. Plus verb. So, again, sa Tagalog naman, okay lang ba or pwede ba? So, usually, pwedeng question. Okay, pwede din na statement kung minsan. Sige, apply natin, no? So, paano mo sasabihin yon? May I borrow your pen? Or can I borrow your pen? Pen을. So, from the word 빌리다 to borrow, magiging 빌려도 돼요. Now, dito naman tayo sa second. 집에 일이 있어서 일찍 퇴근해야 돼요. So, ito naman, kunwari, nagkaroon ka ng emergency sa bahay and kailangan mong magpaalam sa boss mo, uwi ka agad ng maaga. So, paano mo yan sasabihin? 사장님, 갑자기, so suddenly, 집에 일이 생겨서, so, 일이 있어서 or 일이 생겨서, ibig sabihin ng 생기다, biglang nagkaroon, no? Suddenly occurred. Okay, yung pangyayari na yon. So, 일찍, so, 퇴근하다. magiging 퇴근해도 돼요. Okay, may I leave work early? Yun yung gusto mong sabihin. So, last, yung 비가 오는데 우산이 없어요. Yan. So, kunyari, kasama mo yung iyong classmate, kunyari, sa klase. Tapos, sumuulan, wala kang dalang payong. So, anong sasabihin mo? Kunyari, sabihin mo, "Uy, okay lang ba sabay tayo?" Yan, makikisabay ka dun sa payong niya. So, sabay kayong lalakad or aalis. So, 같이 가다. Yun yung gagamitin mo. So, paano yon? 나는 or 저는 우산이 없어서 혹시, kung sakasakali, 혹시 같이, tapos gada, magiging gado deyo. Yan. So, yan po yung mga example na pwede nating gawing tanong na ginagamit yung ating grammar na ado, odo, hedo, deyo. Okay? So, I hope clear po yung grammar na yan. And that's it. If you find this video helpful,
please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.